sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit inarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede po bang palapakan muna natin ang Panginoon? Sabihin nyo nga po muna sa katabi ninyo, "Lumayo ka, Satanas." Ano ba? Kamusta pa dito sa barangay 274? Kamusta po? Marami bang mababait o naglipa na ang mga kampon ni Satanas dito sa barangay 274? Maraming bumabait, no? Marami nang bumabait. Yan. Dapat ganun lagi, no? Kaya patuloy din natin nawang itaboy si Satanas para hindi manatili dito sa ating pong barangay, lalo na sa inyong mga tahanan. Ngayon, pagnilayan po muna natin ang ating narinig na Ebanghelyo, maging sa unang pagbasa. No? Ito ay patungkol sa pagpasok ng tao o pagpasok ng Diyos sa kanyang pakikipag-ugnayan sa tao. Pag sinabing pakikipag-ugnayan, pumapasok tayo sa isang relasyon. Sabihin nyo nga po, relasyon. So, pakikipag-ugnayan, gumawa ng covenant. No? Ibig sabihin, sa pagpasok mo sa isang ugnayan, magpapakilala ang Diyos sa tao at ang tao na may makikilala ang Diyos. Malinaw po ba? Malinaw po? Okay. Kaya po sabi doon sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, ang pakikipag-ugnayan na gagawin ng Diyos ay ilalagay na sa puso ng tao. Hindi na lang basta sa papel o sa bato, kundi sa puso na ng tao. Kaya kahit mayroong mga tao na hindi nagsisimba, nararamdaman niya na nandiyan ang presensya ng Diyos.
Kahit hindi alam kung ano mga nakasulat sa Biblia, alam niya kung ano ang mabuti at masama. Kung ano ang tama sa mali. Kasi nandoon na, inilagay na ng Diyos. At nakikilala at mararamdaman ng isang tao na merong isang, hindi man niya nakikita, pero merong isa na laging naririyan para gumabay sa kanya. Ngayon, sa ating Ebanghelyo, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad at sumagot si Pedro on behalf ng mga alagad. Kayo, ano ang masasabi ninyo? Sino ako? Ayan. Maganda kasing tanong na dapat nasasagot ng mga pumapasok sa isang relasyon. Yung nakikilala natin ang isa't isa. Kaya sa siguro, hindi ko alam kung 3 taon na silang magkakasama dito, pero matapos na masaksihan ng mga alagad, yung mga himala, at makita yung mga kababalaghan o mga tanda, makilala nawa ng mga alagad kung sino talaga si Jesus. Okay. So, tinanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? At sinagot ni Pedro, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos. At dahil nakilala at ipinahayag ni Pedro kung sino si Kristo, doon naman ay ipinagkatiwala ni Jesus ang susi ng simbahan na kanyang itatatag. Dahil nakilala ni Pedro itong si Jesus, kung kaya binigyan siya ng otoridad o kapangyarihan at sinabing, anuman ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anuman ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Nasusundan po ba? Yan. Sino ba si Pedro? Bago niya nakilala si Kristo. Si Pedro ay isang ordinaryong mangingisda. Hindi nakapag-aral, hindi kilala sa lipunan. Pero ngayon, dahil nakilala niya si Kristo, kaya hindi na siya basta ordinaryong mangingisda. Siya na ngayon ay mayroong kapangyarihan sa simbahan. Tirayin niyo, no? Ganun pala yun, no? Kapag nakikilala mo ang Diyos at kinikilala mo ang Diyos, mas makikilala mo din yung potentials mo. Hindi ka lang pala, parang halimbawa dito, hindi ka lang pala magtitinda lang sa palengke. Marami ka pa palang pwedeng gawin. Hindi ka lang pala pangkamba, hindi ka lang pala pang-divisoria. Kasi yun ang gusto rin gawin ng Diyos sa atin. Yung mas malayo pa ang dapat nating nararating. Hindi tayo parang, dito na ako pinanganak, dito na rin ako mamamatay. Yun ba talaga? Sa isang banda, yung bahagi na matapos na iangat si Pedro, sa dulo, sinabi ni Jesus, lumayo ka, Satanas. Kasi ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Isang toxic sa isang relasyon, yung ganitong pag-iisip na ginawa ni Pedro. Ikinorek naman ni Jesus. Kaya nga, nandito tayo para mapaalalahanan. Kasi baka, kasabi dito, sinabi rin ni Jesus na kailangan niyang magpunta sa Jerusalem. Kasi yun yung doon matatapos yung kanyang misyon. Doon siya pahihirapan, doon siya mamamatay, doon niya mararanasan yung lahat ng paghihirap. Pero ang sabi ni Pedro, wag nawang mangyari yan. Hinila sa Jesus, hindi dapat mangyari yan. Wag nawang ipahintulot yan. Susundan pa po ba? Yan. Kasi ito yun, sa isang relasyon, ito yung kailangan natin malaman. Hindi ka pumasok sa relasyon para kontrolin, para pigilan mo ang isang tao na marating niya kung ano ang dapat niyang marating. Baka kasi, marami sa atin yung
dahil binigyan kita ng karapatan na pumasok sa buhay ko, ang ginagawa naman, kinokontrol mo na yung isang tao. Pag kinokontrol mo at nakakaramdam ka na ng pagkontrol, di ba nakakasakal sa isang relasyon yon? Yung gusto mong, sabihin na, gusto mong lumipad, pero pinipigilan kang lumipad. Gusto mo bang mag-explore, pero ayaw kang payagan. Hindi, dito ka lang. Yung iba, minsan natatakot, yung mga anak ninyo, may gustong subukan, hindi nyo papayagan kasi ayaw ninyong masaktan siya. Bahagi yun na dapat niyong maranasan. Kaya akala lang natin, concerned tayo, kaya lang, pinipigilan natin na ma-develop, pinipigilan natin na mas mag-improve pa ang isang tao. Sa mga may asawa dito. Taas nga kamay ng mga may asawa dito. Sana naman nararamdaman ninyo na malaya kayo. At hindi kayo basta, huwag mong gagawin yan. Bawal yan. Yung bang marami kayong gustong subukan. At kapag, di ba, yung kailangan lang suporta Suportahan mo lang. Huwag mong pigilan. Suportahan mo lang. Kasi kung pipigilan mo ng pipigilan, no wonder, hindi na nakakangiti ang asawa ninyo. Kasi suppressed, di ba? Yung napipigilan siya, di ba? Yung meron siyang gustong gawin, kaya lang hindi magawa kasi nandiyan ka na puro ka pagbabawal. Diba lang sa barangay ninyo, no? Nakipag-ugnayan kayo, pumasok kayo sa isang relasyon kay Chairman Nad. Kung alam nyo lang sana yung ganito, no? Happy ba kayo na si Chairman Nad ang chairman nyo? Si Chairman Nad ba makakatulong sa inyo para mas lumago ang barangay ninyo, mas umangat ang buhay ninyo? O kayo din mismo ay kapag mayroong pinapatupad na batas ba tawag sa barangay? Pag may mga ordinansa, wag na yan, wag na yan, wag na yan. Paano kayo lalago? Kung puro kayo kontra. Paano din lalago kung walang gagawin ng chairman? Ang barangay. Kaya itong ginagawa sa atin ni Jesus, di ba? Hinahayaan niya maranasan din natin madapa. Hinahayaan niya maranasan natin magkamali. Pero hindi niya tayo iiwan. So, suportahan tayo para muling bumangon. Kasi doon tayo natututo. Doon tayo lumalago. Doon tayo nagmamature. Ang gusto natin, binibaby lang tayo. Wala. Anong mangyayari dyan? Hindi lalalim ang relasyon natin. At kapag nakakaramdam na ng pananakal, pagkokontrol, yan, unti-unti, nanlalabo ang relasyon, ang ugnayan. Tingnan nyo nga mga likod ng katabi ninyo. Tingnan nyo. Yung pakpak niyan, hindi na bumuka. May pakpak dapat yan eh. Kasi yung pakpak, di ba, yun yung magdadala sa iyo sa isang mas matayog no, na pamumuhay. Pero baka napigilan kasi. Baka may kumontrol, may... Kaya hindi na nakalipad. Hindi na nakaalis. Sana po sa pagdiriwang natin ng banal na misa, makita rin natin na laging naririyan si Kristo. Hindi para pahirapan tayo, kundi para suportahan tayo, tulungan tayo. At tandaan natin, kung magkamali man tayo, hindi niya babaguhin ang kanyang pagtingin sa atin. Tutulungan pa niya tayo, maitama natin ang ating mga pagkakamali. Amen?